Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, good morning. Kamusta po ang umaga natin ngayong araw na ito? Actually, may hinihintay ako kasi may usapan kami. Sabi ko, pag ako ang mag-speak ng Sunday, may hinihintay ako magbigay ng special number. Ewan ko kung natandaan niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung natandaan niya. Milton, natandaan mo ba yon? Naalala mo? Alright. So, yes, so hinihintay ko pa rin, sana dumating yung panahon, no? Na itong tao na to magbibigay sa atin ng special number, no? Ayan. Sino kaya yon? Baka yung key of A ni Milton to, ah. Alright, so, yun. So, ang ganda ng panahon natin ngayon, no? Nung mga nakaraang linggo, umuulan, nag-uulan. Noong baby shower nila Jen. Prior to that, ang lakas ng bagyo. So isang linggo na bagyo. At that time, siyempre may pasok na yung mga iba sa eskwela, no? Yung anak ko, si Gian, yung isa ko pang mini-me, pero sabi ng mami niya, sila ang kamukha. So, pinagpipilitan niya siya ang kamukha. Okay? Sabi niya, so, di ba, Monday walang pasok, Tuesday walang pasok. Ay, actually, Monday meron, tapos pinauwi. So, pagdating ng linggo, linggo na, no? So, isang linggo na walang pasok. Pagdating ng linggo, tinatanong niya, Daddy, may pasok ba bukas? Hindi pa yata nasiyahan doon sa isang linggo na, na walang pasok. So, tag-ulan. Season na naman ng tag-ulan ngayon. And unfortunately, sa mga kasama natin dito, may mga iba na ang lugar ay laging binabaha. Sino laging binabaha ang lugar? Hindi kayo, no? Hindi kayo. Mataas ang tubig. Mataas ang tubig. Mataas dun no? So, very uncomfortable pag ganun, di ba? So, kasi kailangan mo maglimas ng bahay, no? Doon sa office, may isang employee na alam ko na pagdating ng July, August, September, October, November, pag umulan, alam ko na ang susunod na message. No, ang susunod na message, di pa ako makapasok kasi pinasok yung bahay namin ng tubig. So every year yun, no? Every year. So very predictable na. Okay, so usapang tag-ulan. Tag-ulan na naman kasi, pero ngayon maaraw. Pag tag-ulan, ang hirap magplano ng mga activities, no? Napaplan nyo bang mabuti yung mga activities nyo pag ganitong mga panahon na, ganito, third week ng July, ito yung gagawin namin, punta kami sa ganito. Alam ko marami na-cancel na plano, si Jen tsaka si Jobit, maraming na-cancel na lakad, no? Kaya nagkulong sila sa bahay. Hindi kaya ni Jen yun yung magkulong na isang linggo sa bahay. No? Hindi niya kaya, nahihirapan siya, no? Sobrang hirap. Oo. Si Burns din may mga nakita akong post niya naiinip na sa loob ng bahay nila, no? So, hindi sanay ang karamihan, di ba? Kasi pag ganung panahon, you wouldn't know naman kailan ba uulan, kailan aaraw, di ba? Hindi natin alam yun Actually, kanina hindi natin alam kung ulan kahapon. Di ba? Hindi natin alam, ulan ba o hindi. Paggising mo, medyo madilim. Maya-maya, mainit, no? So, ganun ang panahon natin yan. We wouldn't know kung ano ang mangyayari. Alright? But God is actually telling us something this morning. So, sige nga, pray muna tayo. Lord, maraming salamat sa opportunity today to share your word. I pray, Daddy God, that please empower me as I speak, Lord, that may be able to explain clearly, Daddy God, your word this morning. I pray, Daddy God, for a simple word, but yet meaningful one and purposeful one, Lord. I pray, Daddy God, that give us wisdom and sharpness of mind, Lord. I declare to each and every one of us, Lord, wisdom and sharpness of mind so that we'll be able to learn something today and apply them in our daily lives. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ayan. Mamaya na muna. Bibindot na si Job. Ayan. Alam niyo po, nung high school kami, sa school namin, during the flag ceremony, laging may pinapakanta sa amin, no? Apart from the school hymn. Sino pa nakakatanda dito ng school hymn nila? Tayo na sa Antipolo. School hymn ba yun? Hinulugang taktak yun.
So, sino nakakatanda ng school hymn nila nung high school pa? Oh, ate! Wow, wow, wow! Meron! Hindi ko naman kayo papakantahin, ayaw nyo magtaas ng kamay. Sino nakakatanda nung school hymn nila nung college? Oh, hindi nyo kabisado, no? Ha? Wala na ng gana, hindi nyo na matandaan, no? Ayan. Ayan. So, masarap di ba maalala nung high school o naalala mo yung crush mo dati? Hindi si Josh yun. Sino si Piolo? Okay. But, di ba, lagi may pinapakanta sa amin nun. So, pagkatapos ng schooling, susunod na papakanta sa amin, pagdating ng panahon, hindi. Ay, so sige, ang ipapakanta sa amin yung tungkol doon sa wise man. Tungkol doon sa wise man. The wise man built, hindi ko nakakantahin, baka malaman nila kung saan tsaka anong batch ako, no? So, but yung lyric goes something like this. Break it down. Okay, so the wise man built his house upon the rock, no? The rain fell down and the flood came up, but the house upon the rock stood still. Pero, ano yun? The foolish man built his house upon the sand. The rain fell down, the flood came up, and the house upon the sand came tumbling down. Yun. So, at that time, sabi ko, kilabutan ako. So, at that time, sabi ko, Lord, ano ba to? 4 years, kinakanta namin yun, di ba? Pero hindi ko maintindihan, bakit ba kailangan itong kantahin? Bakit ba kailangan araw-araw inculcate unto us tong lyrics na to? No? Di mo alam yun, pang school lang namin yun. Napakinggan na niya, wow. Ayan. So, sabi namin, ano kaya? Baka mamaya pakanta ni Joby to. Di pa naman ako nakapag-vocalization ngayon. So, sabi ko, araw-araw na lang. 5 times a week, every morning, 4 years, lagi namin itong kinakanta. And yet, hindi ko na-capture ko ano ang meaning noon. No? Nobody explained kung ano pa ibig sabihin noon. Hindi ko alam. And actually, hanggang kahapon, hindi ko alam. So, but, sabi ko, Lord, ano ba tinuturo mo dito sa ano na to? Kasi for quite some time, naririnig to. And alam niyo po kasi yung sitwasyon ko, wala akong naging coach, wala akong naging mentor. And growing up, supposed to be, yun yung role ng tatay, di ba? Yun yung role ng tatay na magturo sa mga anak at mag-guide sa mga anak. So, growing up, wala naman akong tatay na maagang nawala. So, hindi ko alam kung ano. So, nobody really was coaching me, no? And so, sabi ko, ano kaya tong meaning na to? Then, nagtrabaho na ako and all. Lahat pala yun ng bagay na ginagawa ko sa office, no? Until sa career ko ngayon, which is in, nasa operations ako, no? Operations excellence. So, Lord, lahat pala ito magkakakonekta. Magkakakonekta pala siya sa lahat. And gusto kong i-share sa inyo, I want this morning to be a different Sunday for all of us. No? Let this be a Sunday na maging learning experience sa atin. And I want this Sunday to be not an ordinary day for a Sunday preaching, but for us to really deep dive sa bawat isa sa atin personally. So, kung ano yung pag-uusapan natin this morning, I want you to reflect on personally. If you would want to make a note, no, doon sa inyong cellphone, or meron kayong pen dyan and paper, please do take notes of the following. Alright, so, sige. So, ito pag-uusapan natin ngayon. Today, I would like to share with you yung alright? Ano ba yung tinuturo sa atin ni Lord this morning? So, sige, let us... Hindi yan. Kaya pala, tingin ako ng tingin kay Shay. Alright. Aldab? Altab. Ayan. Ayan, sobra. Ayan. Eye contact tayo, Shane. live to, kaya medyo may technicalities. Alright, so I want to share with you
Sabi ko nga kanina, yung story about the wise builder. Ayan, yung wise builder na makikita natin sa, syempre, hindi ko mababasa. Tumatanda, ayan. Ayan, sige. So, basahin po natin ang story ng wise builder sa Matthew 7:24 to 27. Kung may Bible po kayo this morning, can you open up your Bible dito sa Matthew 7:24 to 27? I know I have preached this before, pero ibang context naman, ibang point of view. It wasn't about really strategic planning. This is yung before was about okay, so being wise, no? But it's not about really on a strategic plan. Now, sige, tayo, tingnan natin, ano ba tinuturo ni Lord sa Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Sabi dito, therefore, everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against the house. And yet it did not fall, for its foundation had been built on the rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against the house, and it fell, and great was its fall. Ayan. So, may mga operative words na sinabi dito si Jesus, no? Kasi ito, yung lesson na to, no, after nag-preach si Jesus Christ, after niya nagturo doon sa kanyang mga alagad, sinabi niya dito, yung sumusunod at nag-a-apply ng aking mga itinuro, ito yung mga wise. So, from here, makikita na natin yung operative word of being a wise man, the difference between wisdom and knowledge. No? So, wisdom, knowledge muna. Knowledge, knowledge is accumulation ng facts, ng alam mo. Okay, so, alam mo, pag nasa drive ka, sino nagda-drive? O, naiya pa kayo. Sino nagda-drive? Sino nag-beat ng red light? Hindi ko kayo susumbong. Pag nagda-drive kayo, no? Alam ko, hindi familiar si Pastor Ryan sa pag-beat ng red light. Alam ko yon. So, pag nagda-drive kayo, nakakita kayo ng red sa traffic light. So, ano yung knowledge doon? Ano yung alam natin? Pag red, faster. Pag red, yellow yun. Pag red, stop. Okay. So, that's knowledge, no? Alam mo, ito, facts to. Totoo to. Pag red, dapat huminto ako. So, nasaan dun yung application ng wisdom? Okay, una, nakita mo red, no? Hinto ka. Okay. Ano dun ang foolish? Nakita mong red, dumiretso ka pa. Nahuli ka tuloy. So, the difference between wise and a fool, no, is just a matter of following, application. Pag hindi mo ina-apply yung mga alam mo na facts, baliwala yun. Baliwala. No? So, thin line lang di ba? Parehas nyong alam. Yung isa, chose to disobey. Yung isa, chose to obey yung pinag-uutos. So the same thing na sinilay daw sa atin ni Jesus Christ ito. Kasi for all of us, marami na tayong alam. Marami ng facts na alam natin na naka-store dito. Kaya nga minsan sinasabi natin, head knowledge, stock knowledge, no? Stock knowledge. Yan. So, but, ang problema doon sa stock knowledge, paano mo siya i-apply? There are some people who do well really doon sa education nila. Sa universities, di ba, may mga Latin honors, no? May mga Latin honors. But do you believe, no, na hindi lahat ng I am not taking anything away from the mga graduate, no? Sino dito may Latin honors? Congratulations po. Ayan, may Latin honor raw siya. Alright, very good. So, baka naman. Alright. Ha? Kasi Latin, kala ko Greek sa'yo eh.
Doon tinalo mo siya. Latinang Latina eh, oh. Alright, so, di ba? So, hindi lahat nagdo-do well after ng schooling nila. Di ba? Hindi lahat ng makikita mo na corporate heads ay lahat yon ay merong Latin honors. Di ba? Kasi beyond being outstanding academically, meron pang mga ibang factors. No, socially, okay ba to? Interpersonal niya ba? Okay, di ba? Kaya ba nitong mag-lead ng mga tao? So hindi lahat puro stock knowledge lang. Kailangan na-apply mo 'yun. And when you're in the corporate world, even in your own businesses, di ba? Kailangan marunong kang mag-interact. So, sino may sariling business? Nasaan na si CEO? Ayan. Nagpapahumble si Kuya Josh eh. Ayan. So, di ba? So, kahit na may sarili kang business, you have to interact with other people. Otherwise, walang tatangkilik sa business mo. No? Kailan? Nung pandemic, ang daming naging successful. Shall I say successful? Kasi maraming mga naging personality sa social media, di ba? So, nagamit nila yung opportunity na yon, no? Nagamit nila yung opportunity nila na mag-succeed sila. Ayan. But at the same time, yung audience sila, they have to capture the attention ng audience. Otherwise, walang manonood sa'yo, no? Ayan. And aboard yung mga tao during pandemic. Sana pala, nag-TikTok na lang ako nung pandemic. So, ang dami na aboard ng mga tao nung pandemic, naghahanap ng form of entertainment, no? Kaya kahit ano, lahat doon. Pinatulan nila lahat yon. Kaya nagsulputan itong mga influencers. Ano? They know where to play. And later on, pag-uusapan natin yan. Yung challenge ko sa inyo earlier was about, sige, kuha tayo ng papel, mag-note tayo. Mag-note tayo ng mga points because I want you to follow as I instruct. So, eto yung gagawin natin. Okay, ano ba yung tinuturo ni Lord sa atin? How can we be strategic? Kasi this is about the story of strategy. So, I was asking the Lord, ano ba yung better na example about strategic planning? So, because there are several examples from the Bible that we could learn from, no? One example would be yung kay Noah. Biruin mo, nagtayo siya ng napakalaking bangka. Bangka. So, ang laki-laking, no? Ark yung tinayo niya sa tag-araw. Tag-araw. Sabi ng mga tao, bakit ka naman nagtatayo ng, wala namang sign na babagyo, di ba, uulan? And yet, hindi siya nag-focus doon sa mga bashers niya. Di ba? Hindi siya nag-focus sa bashers niya. So, I was asking the Lord, ano ba magandang example talaga ng pagkakaroon ng quality ng pagiging strategic when it comes to planning. Kasi alam nyo, planning, you could always plan. But is your plan strategic? So yun yung tanong no? You could always plan. Paplan ako, so ano plano natin? So paplan ako, punta ako sa ganitong lugar, sa ganyan. Pero hindi natin, ang hindi strategic doon, nagplan ka na pupunta ka sa Boracay ng July. So, umuulan. So, you could always plan. So, tingnan natin, ano ba tinuturo ni Lord today? Especially, we want to go beyond doon sa reach natin sa kasalukuyan. Now, ito yung challenge, no? Think about yung inyong... Sandali, naghahang lang. Konti, ulit. Ayan. Know your what? Ano ba yung gusto kong mangyari? Sa personal lives natin, sa career, like for example, Shane, nag-umpisa siya, ano ba yung gusto kong papuntahan? Saan ba? No, what? Ano ba? Ano? Know your what? Dito sa example natin, ang what niya is tatayo ako ng bahay. Sino dito yung nangangarap magtayo ng sarili nilang bahay? Ayan, di ba? Alis ka na sa inyo? Ate Daisy, nananawagan po ako sa inyo. Si Josh ay nagpaplano ng umalis ng bahay nyo. Ate Daisy, Kuya Job, ito po ang anak nyo.
Dahil, nag-propose na, engaged na sila. Next year raw ay bubukod na sila. Ayan. So nagpa-plan tayo sa kanya. Similar dito sa story dito sa Bible. Nagpa-plan naman. Nagpa-plan na magtayo ng bahay. Okay. Yung what niya, no? Magtatayo ako ng bahay. No? Anong klaseng bahay? Barbecue house? So magtatayo siya ng bahay. Yun yung plano niya. Pero itong bahay na to, gusto ko sa bahay na to, ay may overlooking ng stream. Uy, tabing ilog. So, gusto ko itong bahay na to. Dalawa naman silang nagplano eh. Isa, ganun din ang plano. No? Magtatayo ng bahay. So, alam niya yung what niya eh. Alam niya kung ano yung gusto niyang mangyari. So, sa atin ba, alam natin yung what natin? Alam ba natin yung what natin? So, simply put, ito yung sinasabi sa corporate world na objective. Ano ba yung objective ko? No? Ano ba yung objective ko? Ano ba objective ko sa buhay ko? Ano ba itong gusto kong maging purpose ng buhay ko? So, objective niya, magtayo ng bahay. Oh, challenge for today. Sabi ko, this is like no any other Sunday, di ba? So, what is your what? Do you know your what? So, let us think about it. Sige nga, 1 second. 1 second. Know your what. So sige, kung hindi nyo maisulat, ilagay dito para mamaya ma-translate nyo. Know your what. Pag estudyante ka, ano ba ang what mo? And this talks about 5 years from now. Halimbawa, 5 years from now. Alam mo na ba ang what mo? Naisip mo na? So, mahalaga na alam mo kung saan mo gustong pumunta. Kung saan mo nakikita ang sarili mo. Alam niyo, si Shane na i-share sa akin ito before, ang what niya talaga gusto niya maging may bahay. Talagang gusto niya maging may bahay. So, tsaka takoyaki. Parang isa lang naman ang customer mo, si Josh lang. Ang lakas itong magtakoyaki, no? Ayan, ang lakas niya magtakoyaki. Pangatawanan mo yung sinabi mo. Ayan. So, ang what? So, ano ba yung what nyo? Ano yung vision nyo? Ano yung nakikita nyo? Saan nyo pinapangarap yung sarili nyo? No? Kasi pag pangarap na walang plano, pangarap lang yun. Okay? Alright. So, malinaw na ba yung nangingiti na si Job? Sabi ni Job, nandun ako sa yate. Nakikita sarili ko, nasa yate ako. Kasama ko si... hindi ko pa alam kasi, hindi ko pa nakilala eh. May kasama si Job. Ayan. So nangingiti si Job, mukhang maganda ang kanyang pangarap. No? So sulat natin yung pangarap natin. Napaka-importante na alam mo kung saan mo gustong pumunta. No? Alam nyo, itong mga ginagamit ng mga companies na SWOT analysis, baliwala yan. Pag di mo alam kung ano yung gusto mong papuntahan. Kailangan alam mo na muna, kailangan malinaw muna. Tayo ba sa church, saan natin gusto pumunta? Individually, kayo, sa buhay nyo, ano ba yung gusto nyong mangyari? No, kailangan malinaw. Pag hindi malinaw, paano yung mga susunod na hakbang? Isa step A pa lang, step 1 pa lang, di mo na alam. So, kailangan malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan. Paano yun? Malinaw sa itag-ulan. Okay, alam niyo na ba? So, hindi sinasabi, na kahit ganito na age mo, tumigil na, So, kailangan tuloy pa rin. Tuloy pa rin habang buhay, Yun ang gusto sa atin ni Lord. Do you think, isinulat toong mga nakasulat sa Scripture because para applicable lang siya sa nakaraan? This was meant to be our guide. Sana ako ang nagiging regret ko siguro ngayon, sana may nagturo sa akin before na sana growing up may nagturo sa akin, Para hindi ako nagta-trial and error, I mean, sa inyo, sa mga work nyo, may mga hindi okay sa ganitong company, mag-apply sa iba. Well and good for you, but what I'm just reminding you is that dapat yung ginagawa natin naka-anchor doon sa what natin.
know your what. Napaka-importante. So kung ilang mang what yan, isulat nyo yan. No? And then later on, babalikan nyo yan. Yung what nyo. Okay, so know your what. Dito sa atin, sa story natin, alam niya na kailangan magtayo siya ng bahay by the stream. Sino gusto ang bahay ay overlooking? O, dapat pag overlooking, na-consider nyo yung sasakyan nyo, no? mamaya nagbabike ka eh. Ang hirap nun. May dala ka mga grocery items, no? So, yan. So, syempre, maraming mga considerations. Ang susunod po natin pag-uusapan ay kailangan ma-identify natin what needs to be true. Ano ba yung dapat na maging totoo? Yung kanina, words, di ba? Gusto ko, magtayo ng bahay. Ano ba yung dapat na totoo? Ano ba yung dapat na totoo? Ito yung difference ngayon, no? Doon sa kay poor builder, no? Kay foolish builder, foolish and poor builder kaysa kay wise builder. Sabi ni foolish builder, okay lang basta maitayo ko na to, no? Walang metrics, no? So dito sa know your pag alam natin yung what needs to be true, dapat ito yung mga quantifiable. Like for example, ang si wise man, sabi niya, dapat 100% waterproof ang bahay ko. Kasi di ba, tatayo siya by the stream eh. 100% waterproof. Hindi dapat maaabot ng tubig kahit ganito ang water level. So, malinaw sa kanya ano yung mga totoo. No? Ang aking bahay, kahit hipan ng malakas na hangin, no? 100%, no? Na kayang i-withstood niya yung ganong kalakas na hangin. Malinaw. Ito yung mga may numbers. Paano naman sa buhay natin yan? Okay. So, halimbawa, businessman kayo, no? So, dapat 10% of ganitong market sa akin yan. Sa akin yan. 10% ng ganitong segment, akin yan. No? So, yun. No? Ang market share ko, ganito, X%. No? So, ganun malinaw. Dapat magpa-profit ako ng 100 million. Uy, pa-share. No? Yun yung mga gusto niyang maging totoo eh. No? Dapat alam mo kung ano yung mga gusto mong maging totoo. Halimbawa, pag estudyante ka, dapat sa mathematics, ganito grade ko. Dahil mahina ako dyan, dapat i-compensate ko ng English ng ganitong grade. No? So, malinaw. Anong metrics? Ngayon tayo as a church, no? Ano ba yung goal natin? Kasi ito, simply put, ito yung goal natin. No? Okay? Ano ba yung goal natin? Express in numbers. Personally, ano yung goal natin? Okay. Halimbawa, si Shane, bugbog na sa example ko si Shane. Si Burns naman. Halimbawa, si Burns, ang gusto niya, mayroon silang 3 anak sa ganitong year. Parang si Jobit, gusto niya kambal. Pero nauna lang muna, isa lang muna. Baka sa susunod, kambal. Ayan. So, express in numbers, no? Okay, express in numbers. Eto din nagagamit din to, hindi lamang sa church, hindi lamang sa business, sa career nyo. Nagagamit to sa personal life. For example, you're planning for your wedding. Diba? Ano ba dapat yung totoo dito? Okay, dapat ang guest ko ay 50 lang. No? 50 katao. Nagsama ng buong barangay. Kasi yung mga kasal nung araw, alam nyo, barangay. Barangay. So, piyesta, no? Sa inyo, hindi na uso yun. Sa amin, nung time namin, yung lahat ng kakilala ng nanay at tatay namin, kailangan invited, no? Naging flower girls ba kayo doon? Kaya nyo alam? Ayan, ganon, no? Kahit nga hindi mo ka-close nung ikakasal, invited pa rin yun, basta kakilala ng magulang mo.
Ganun yun. Kay Ate Ella yata, sa Araneta Coliseum ginanap eh. Ang laki eh, no? Ayan. Yung iba sa province naman, ang sabi nila, magpapatinog ng bell. Lahat ng nakarinig doon, invited. O, di ba? Ang saya nun, di ba? Kawawa yung ikakasal. Ano? So, kailangan alam natin kung ano ba dapat yung maging true. Alam natin yung goal natin. Then, okay. So, 50 katao, 70? 100? Sabi ni Burns, kulang pa. Mga 250. Sige, 250. Ayan. Kasi doon susunod yung mga susunod na hakbang mo eh, di ba? Doon nakaangkla. Doon siya nakaangkla. Okay. So, identify what needs to be true. Ito yung mga dapat totoo sa akin. Dahil gusto kong ito yung mga totoo. So, si Y.C. Builder sabi niya dapat windproof, dapat waterproof, no? Dapat ang aking foundation ay ganito kalalim, siguro not 6 feet under the ground, but more siguro, no? Malalim na malalim para matibay yung foundation. Yun yung totoo. So, identify natin ano ba yung dapat na maging totoo sa buhay natin. Ayan. Sinusulat nyo ba? Nakikita ko kay Milton sa bubble tot niya sinusulat niya Isa pang baby. Ayun ba? Parang kulang. Si Pau. Ay, mali. Dito pala yung bubble tot. Ayan. 3 pang babies. Kasi 5 di ba? Ha? Triplets. Sa susunod yun. Oo. Okay, yan. Ayan. Okay, di ba? Oh. So, medyo medyo nagko-connect na ba? Nagko-connect na? Ayan, kumukonekta tayo. Nagiinit na ulo ni Milton. At marami pa palang hinihintay. Bata pa naman kayo no? Okay, kaya pa yan. Kaya pa. Okay, so ito yung totoo. Ito yung kailangan maging totoo. Whether estudyante ka, nagtatrabaho ka, businessman ka, no? May sarili kayong ginagabisihan sa buhay nyo, kailangan identify natin ano ba yung dapat na maging totoo sa buhay natin. Okay. Yan, tinuturo ni Lord yan. So yung unang objective, pangalawa, goal. Kailangan malinaw sa atin. Okay, susunod. Eto na. Dahil alam na natin kung ano yung dapat na maging totoo, dapat mag-plan na tayo ng strategy natin. Ano raw? Kailangan planuhin natin. Ito na yung sinasabi, do you know where to play? No? Alam mo ba kung saan sa business naman, alam mo ba kung saang market ka pupunta? Saang field mo gusto? Diba? And how to win? Where to play and how to win. Kailangan malinaw sa atin yun. Saan bang lugar? No? Dito sa story natin, no? Alam niya kung saan lugar. Dito ako mananalo no? So, where to play? Dito, sa lugar na mabato. Sa lugar na mabato. Kasi dahil ang plano ko, kailangan matibay to, hindi basta marireach ng tubig, waterproof, tapos kailangan matibay yung foundation ko, hindi madaling ma-shaken. Dito ako sa batuhan. Ito yung playing field ko. Ito yung batuhan. Dito ako maghuhukay. Gaano kalalim? In-specify niya yun. Ganito kalalim ang magiging hukay. Okay? So, where to play? So, sa buhay natin, alam ba natin yung area na kailangan ay naroroon tayo? May mga examples before na pinipilit nila yung sarili nila sa ganitong career. No? Hindi naman pala talaga yun yung career o field na para maging successful sila. No? Katulad ng sa Philippines, pinipilit natin sa basketball, di ba? Height is might. Di ba? Height is might. Saan tayo pwede? Doon sa hindi required ang height. Billiard. Di ba? Kita niyo si Efren, di ba? Bata Reyes, the legend, no? Hindi kasi kailangan doon ng height, no? So, yung field na pinaglalaruan niya, even, kahit na maikli yung reach,
Meron naman tako di ba? So, pwede pa rin. So, boxing, nagiging ano tayo, di ba? Yung fighter nga natin kamakailan, ang linis na naman ng kalsada, no? Wala na namang crime rate, no? so, alam niya kung saan siya At anong weight level? Anong category siya maglalaro? Pwede ba siyang maglaro sa heavyweight? Hindi. Bakit? Mabubugbog siya doon, di ba? Bubugbugin siya doon. So, alam niya, na-envision na niya already, na-charter na niya, na dito dapat sa area na to ako maglalaro. From, ano ba yung weight niya dati? Featherweight? Hindi. Ay, yung mababa pa. Pinweight ba siya? Doon ba siya nagsimula? Pero ano yung kinatapusan niya? Welterweight, no? Welterweight. So, imagine, 8 division ba yung 6 division? 8 division, no? So, grabe yung ginawa niyang strategy doon. Una, dito muna ako maglalaro. Pag magaling na ako dito akyat ako sa susunod. Hanggang sa makonquer niya lahat yon. Napaka-importante na i-connect natin kung saan at paano. Mahalaga na alam natin yung saan, pero dapat alam din natin kung paano. Okay. Sabi dito nung wise builder, ang strategy ko, dun ako sa batuhan. May wire na ako. No? Paano? Maghukay ako ng malalim. Malalim na hindi kayang tibagin ng bagyo, hindi kayang tibagin ng pagsubok. Alam nyo, pag alam mo kung saan mo gustong dalhin, kung saan mo gustong pumunta, saan ka maglalaro, at alam mo kung paano, hindi ka madidistract. Ito, pansinin nyo experiment. Yung bagay na nasa isip mo, na-focus mo ngayon, halimbawa, ang focus mo, titingin ako ng pulang kotse. So, nagtitingin ka ng pulang kotse. Pag nagdadrive ka, tingnan mo, puro pulang kotse ang manonotice mo. No? Totoo. Pag halimbawa, ang kasalukuyan nangyayari sa buhay mo ay, halimbawa si Jobit and Jen, buntis si Jen. I'm sure si Jobit ang nakikita niyan sa mga mall pag pumunta. No? Hindi babae na single, babae na buntis ang nakikita niya. Yun lagi yung kakatch ng attention niya. Kasi consciously, or subconsciously, doon nakafocus yung attention natin. Wala naman nagaganap na away sa ngayon, Wala naman. Okay pa tayo. Okay pa. Ayun. Pero sabi ni Javi, tignan mo yun, okay, buntis pero hindi naman malaki. No? Yun sinasabi ni Javi, nakita ko, sa Facebook, sa Facebook pala, ganun. So, pansinin nyo yan, Hindi, experiment nyo to. Pag this week, try nyo yun. Yung napapansin nyo, yung focus nyo for this week, kita nyo, kahit ano ginagawa nyo, sensitive kayo doon. Halimbawa, nagtitingin ka ng kotse. Tapos ang ideal sa'yo ay, halimbawa, Everest. Tignan mo sa kalsada pag nag-drive ka, puro Everest yung mapapansin mo. Nasubukan ko yun, try nyo. Para naman sabihin dito na hindi ako nagsisinungaling. Pero totoo siya. So, yung focus natin. And this is what I would like to tell you. Sa journey natin, hindi naman laging okay di ba? Magpo-fall ka dyan, magpe-fail ka minsan. Huwag tayong maging sensitive. Huwag ka tayong makinig sa mga sinasabi ng kaaway. Tignan mo lang, may valid ba yung sinasabi? Pag hindi valid, do not dwell on it. Move on. No, don't be affected dun sa mga sinasabi nila and make actions or dignify yung kanilang criticism na hindi naman pala totoo para sa'yo, And spend some time and resources para lang i-justify na mali sila at tama ka. Di ba? Okay, so please identify or clearly look into the clear boundaries between critic and criticism. No? Di ba? Minsan nagagalit tayo doon sa nagkikritik sa atin kahit totoo. So pag hindi totoo, hayaan mo na yon, wag ka nang mag-dwell. Kung sinasabi sa atin limitless God Church kayo, pero 1, 2, 3, 4, 5 lang ang member nyo, so ano? Ano ngayon? Di ba?
Why would I dwell on that? Why would I make necessary actions to justify na, oy, big ang God namin. Di ba in itself, nandito tayo, buhay tayo ngayon, is a testament that God is good, He is great, He is mighty, and He is good, and He is alive? Di ba? The mere fact na pagising mo sa umaga, buhay ka, hey, I don't need to justify sa'yo na ang Diyos namin ay limitless. Because our God is really limitless. Di ba? Sa palagay niyo ba, sino nagbibigay sa inyo ng blessings daily? No? On our own, paghihirapan natin yan, pero pagod ka. Di ba? Oh. Pero with God helping us, teaching us the way, obeying yung mga tinuturo niya sa atin, yeah, sometimes may mga sacrifices, di ba? Kasi pinili naman natin. Sabi natin, dito tayo maglalaro, and dito tayo, at ito yung paraan para manalo tayo. So may mga sacrifices talaga. For example, kung ang objective niya ay magtayo ng bahay, dito sa example natin, syempre, paano ba siya mananalo? Sabi na nga niya, sa may malapit sa stream, gusto ko yan, maganda yung view no? Overlook, pag nakakape ka sa umaga, may tabing ilog ka, tapos, ka-coffee ka dyan, no? Alam niyo ba yung Dawson's Creek? Yung palabas dati na yon. Alam ko na alam nyo. Tagalog version, Filipino version, tabing ilog, di ba? Kaya, di ba? So, nakakape ka sa umaga, yung mga huni ng ibon, naririnig mo, no? May mga naglulundagan ng mga isda doon. Ganun yung gusto niya, no? So, ayan na, yun na yung gusto niyang mangyari. So, naghanda siya, di ba? Kung nakinig siya doon sa ang hirap maghukay. Di ba? Mahirap maghukay. Ang mahal ng bayad magpahukay. Di ba? Ang mahal kaya, di ba? So, magpapahukay ka. Si Jobit, yung may yes na kasi nagpa-renovate sila, di ba? Nagpa-renovate nung kanilang place. So, mahirap. Ang mahal magbayad Ang mahal ng labor Pero, this is the way to do it. Pwede bang na lang, nakita niyo yung mga post sa Facebook, yung yung blocks nila na inilagay. Diretso, walang bakal. Diretso lang. Galing ni Foreman nung mason Diretso, ganun. Walang bakal no? So, pwede bang ganun lang? So, yung lugar niya, no? Si Foolish Builder, sand na gano'n. Ay, madali ito. Mura. Mura para ngayon, di ba? Pag may nagbebenta ng mura. Yung magtataka, bakit kaya mura to? Ano kaya ang catch? Mura. Biruin mo, ang binigay sa'yo na labor. Okay, 150,000, tayo na yung bahay mo. Dapat magdalawang isip tayo. 150,000. Tayo na. Sige, sabi ni Foreman Di ba, napapanood nyo ba yung sabi ni Foreman 150 tapos na No? So, sa buhangin tinayo, hindi ko kailangan masyado maraming labor. Ilang tao lang, di ba? Kung doon sa medyo batuhan, kailangan ko talaga, baka aharkila pa ako ng bako para mag-ukay dyan. Pero eto, 10 days lang, tapos na. Di ba? And not only that, meron pang kasama, no, na free, no, okay, sige, may free kang mga paso dyan. Di ba? So, pero sa buhangin. Alam niyo ba yung kanta na Uy, alam niyo. Paano nga yun? So, di ba may kanta nga, di ba? Yung Kastilyong Buhangin, di ba, konting lang na bubuwal, no? Buti na lang si Milton ay matatag sa mga pagsubok. Hindi bumibigay sa mga lapit ng babae. Buti na lang. Yan. Tama ba, Paul? Ayan. Yan. Buti na lang. Kailangan tayo ganun, matatag, no? Kailangan matatag tayo. So, hindi nakinig. yung how to win niya, okay, magtatayo ako dito, maghukay ako ng malalim, kahit na gumastos ako. Kung nakinig siya doon sa mga nagsasabi sa kanya, gastos lang yan, wag mo nang pagfokusan yan. So kung nakinig siya doon, hindi siya magiging successful. Kasi gusto niya ang gawin ay
makapagtayo ng isang bahay na kayang mag-withstand ng bagyo, kayang mag-withstand ng pagsubok. So sa atin, sa plano natin, kailangan alamin natin, ano ba yung mga how natin? Paano ba? Paano kami mananalo? Halimbawa, sa segment na pinasok mo, beauty care. Ayan, paano ba ako? So, wala naman akong much experience about business, no? Kasi ang most of my life sa corporate ako nandoon, no? But I'm sharing this with you kasi these are the new learning, no, na natutunan ko, no? And now, no, nagpa-plot din ako ng ano ba yung what ko, no? Ano ba yung goals ko? Ano ba yung mga kailangan maging totoo? Okay? So dito, kung halimbawa, gusto mo, sabi ko kanina may sacrifices, di ba? Kailangan may pambayad ako dun sa maghuhukay. Paano pag wala akong pambayad, hindi matutuloy? Di ba? So may mga wants tayo, may mga needs tayo. So, syempre, may mga sacrifices. Dahil gusto niya magpahukay, kailangan magtipid muna siya sa gastos niya. Hindi muna ako mag-Starbucks, sabi niya. Kasi medyo mahal eh. 3-in-1 3-in-1 muna, no? So, hindi muna ako bibili ng ganito. Muna siya? Hold muna. No? Postpone lang, hindi cancel. No? Hindi ko muna siya ka-cancel. Ipo-postpone ko lang, pagpapaliban ko na muna. Kasi ito yung gusto niyang mangyari eh. Diba? So, sabi niya, okay. Hindi ko muna pagpupukusan yung mga gusto kong mangyari, yung mga gusto ko lang kaysa sa mga need ko. Ang need ko ngayon magpahukay. So sa atin, ano ba yung needs natin tsaka yung wants natin ngayon? Ito ba yung nauuna sa buhay natin? So nakafocus ba tayo doon sa wants o sa needs natin? Ayan, no? So kailangan ma-identify natin yan, no? Sometimes guilty tayo dyan, di ba? Na gusto ko talaga to eh. Gusto ko talagang mabili ito eh. Bagong labas ng iPhone. Gusto ko talaga to eh. Hindi ko sinabi si Pau to ha. Gusto ko talaga eh. No? Gusto ko talaga to eh. Di ba? Pero, alam niyo na gusto nyo, pag nakuha nyo siya, ano ba, meron bang tumatagal ba yung satisfaction? No? Parang pag nakuha mo na, ganito lang din pala to, wala pa lang masyadong feature to eh. Ganun din eh, no? Sana pinera na lang ni Milton. Di ba? Di ba? Yung sabi niya. Di ba? So, tingnan niyo yun. Kaya very, very dapat, kayo very careful kayo ito na sa needs nyo and wants. Pag tatlong postponement nyo, gusto ko pa rin to eh. Di sige, kung gusto mo, well and good. Kung makakatulong sa'yo yan, doon sa goal mo, na pinlano mo kanina, di well and good. Pero kung hindi, mag-isip ka, makakatulong ba to para maabot ko yung gusto kong mangyari? Okay. Gusto mong lumaban sa welterweight division, hindi ka naman nag-gym, hindi ka naman nag-exercise, hindi ka nagpapalaki ng katawan, nasa featherweight ka pa rin. So parang imposible yun. You want to play big time doon sa mga big players, kailangan nire-ready mo yung sarili mo. Alam mo dapat yung mga how mo. Hindi pwedeng sumubo ka lang. Pag may papasok ang business, kailangan na pag-aralan mong mabuti. Hindi pwedeng pasok ka lang ng pasok. Pag may investment kang papasukin, no, hindi dahil kakilala mo lang. Marami bang naloko sa atin ang mga kakilala lang? Marami bang na-scam? Ayan, no? Sabi ni Kumari, malaki ang kita dito eh. Di ba? Ayan. So, kailangan pag-aralan nating mabuti. Ito ba ang papasukin ko ay makakatulong doon sa what ko? Doon sa objective ko. We're talking about strategy. May mga sistema ba tayo in place para maabot natin tong objective natin. And lastly, kailangan may measure tayo. No? Kailangan ma-measure natin. Let's check it out. Ano ba yung natin? So, eto na yung measure part. No? Kanina, sinabi ko sa inyo, objective. Sinabi ko yung goal. Unfortunately,
hindi natin pwedeng tigilan lahat. Tigilan lang doon, tumigil kasi napakahaba nito. So I'm just giving you some snippets. Ano ba dapat yung gagawin natin? Check it out. Sa kanya, chinek out eh. Chinek out. Alam nyo, ano yung mga measures na nilagay niya? Okay. Kailangan 10 bagyo, takatayo pa rin yung bahay ko. 10. So pag naka-10 na, uy, okay na to. O sa kanya, yearly, annually, pag bumabagyo, hindi natitinag yung bahay ko. Yun, measure niya yan. Specific, di ba? Kailangan. Yan. Pag may batang ng bato doon sa bahay ko, dapat, hindi ba babasag ang salamin? Matibay yung salamin. No? So, malinaw. So, ano yung measurement natin? Paano natin chinecheck? Di ba? Paano natin sa kanya, pag tumaas yung tubig sa ganitong level, dapat hindi pa rin siya papasok sa bahay ko. Yun yung measurement niya dito. Pag umihip ang hangin ng ganito kalakas, yung bubong ko hindi lilipa rin. Okay? So tayo, ano yung paano natin measure kung ano yung success? Kung ano yung success para sa atin? Paano natin malalaman na na-reach na natin kung ano yung gusto nating mangyari? Ito ba, pag may 3 kotse na ako, yan, successful na ako. Kasi yung success sa'yo, hindi pwede sa kanya at sa iba. May kanya-kanya tayong measure ng success. Okay? So, kailangan ma-identify natin. Kasi ito yung criteria ko. Ito, para masabi kong successful ako, ito. Para sa atin. Ang measure ba natin ng success natin is, pag meron na kaming 100 na members, successful na kami. Okay? Successful na kami. Pag may 5 anak na, si Joby tsaka si Jen, successful na sila. Pag naging 6, outperformance. Okay? Ayun. So, para sa kanila, yun ang measure. Tama ba, Jen? 7. 7. Okay. 7 ang kanilang gustong maging anak. Pag naging 8, ito yung outperformance. No? Yung isa, meet expectations. Meet expectations. No? 7, meet expectations. Pag 8, exceeds expectations, di ba? Ayun, yan, sige. So, yun yung nakadefine sa kanila. Kay Burns, hindi naman anak, iba naman. Iba naman. Pag may bisita na 250, okay, na-meet ko yung expectation. Below that, medyo malungkot ako. No, medyo malungkot ako. Hindi successful yung natin, yung wedding day natin. Kasi 249 lang yung dumating dapat 250. Pero mas masaya siya pag naging 251. Ganun ba yun? Ganun. So, ilan ba nilista nyo? So, parents, pastor. Okay na. Tsaka yung okay na po yung 10. Okay na. Ayan, di ba? So, kailangan malinaw sa atin, paano ba natin mini-measure ang success? Di ba? Sa buhay natin, ano ba yung measurement ng success natin? Yun kasi yung bagay na sinasabi mo na pag nakuha ko na to, masaya na ako. Successful ako. No, it cannot be measured by the amount of money. For some, maybe. Pero sa inyo, yung totoo sa kanya, maaaring hindi totoo sa inyo. No, yung iba, 'di ba, sabi niya pag napagpatapos ko na yung mga anak ko ng pag-aaral, yan yung measure ng anak ko ng success. So lahat sila nakapagtapos na 100%. 'Di ba? Accomplished. So kailangan malinaw sa atin. Pag kay Kuya Matt, pag nabili ko na tong building na to, ay hindi po. Kuya Matt, hindi naririnig ng may-ari ng building. So, pag nabili ko na tong building na to, no, ito yung measurement ko. So, by ganitong year, 2030, akin na ang pangalan nitong building na to. So, halimbawa, gano'n, di ba? So, kailangan malinaw sa atin, no? Okay? Kailangan malinaw sa atin kung ano yung ating objective, kung ano ang ating goal, kung ano yung strategy natin, at paano natin siya mini-measure. Kasi, doon susunod yung sinasabi na gagawin natin later on, no? Sa mga susunod na linggo. Kailangan yung strength natin doon sa lugar na gusto nating paglaruan. Kung saan natin gustong pumosisyon. Hindi pwedeng ang segment natin na youth, tapos sa strength natin ay adults.
So, hindi tugma, di ba? Hindi tugma. Parang ang market, ano mo, ang target market mo, teens, pero ang mga product mo naman ay pang-adult. So, hindi siya tumutugma. Kailangan tugma. Yung weaknesses mo na ina-identify, dapat, ayan yung mga gusto mong i-improve, moving towards accomplishing kung ano yung gusto mong mangyari. Hindi pa sa akin totoo to ngayon. Sa akin, wala pa akong ganitong characteristic. Pero ito yung kailangan kong i-develop. No? Para malaman mo yung mga opportunities mo, kailangan alam mo yung saang lugar ako dapat pumosisyon, paano ko to gagawin. At alam ko kung paano ko ma-measure yung opportunity na yun kung nakuha ko o hindi. Para ma-identify din natin yung mga threats natin. Sa buhay natin, spiritual life natin, ganun din. God is telling us, no, follow my commandments. Ito, di ba? Ang sinasabi niya, okay, kailangan, kung gusto mong mag-grow spiritually, may feeding ka. Kailangan may Bible reading ako. Kailangan nasa church ako, umattend ako para may fellowship ako sa ibang tao. So kung ang measure natin doon ay, okay, absent ka nung 1 linggo. Sabi mo, kailangan makakumpleto ako at least 50 Sundays a year. 52 weeks, di ba? 52 weeks. Naku, may absent na akong isa. Paano kaya to? Yun ang measurement mo. Malinaw sa'yo na kung ano yung nagkukulang sa'yo. Kasi kailangan malinaw yung measurement natin. Okay? So, yung challenge ko sa inyo kanina, I hope kinapture nyo siya. I hope isinulat nyo siya. And gagamitin natin to as we move forward dun sa journey natin. What I said kanina earlier, 5 years. Yung plan nyo, make it 5 years personally. Kahit 5 years na lang muna. No, 5 years na lang muna. And then, ano ang hope ko? Ang hope ko, one day, babalitaan nyo ako kung ano nangyari dun sa chinarter nyo na strategic plan nyo. So, right now, sige, ano tayo, let's pray. Let us ask the Lord na kung ano man yung naging sharing natin this morning, no, na magamit natin sa daily lives natin.